Sakit na yung ulo mo sa taas at laki ng bidyo sa kuryente baka itong device na ito ang makatulong sa'yo. So panoorin niyo po ang video. Hello guys, good morning. So magdidemo po tayo ngayon ng ating mga resistive appliances, yung mga kalimitang ginagamit po natin sa ating bahay. So for now, i-demo po natin kung ano po ang may tutulong nitong ating power factor corrector na advanced technology, power saver device. Ito po yung aming 25 unit farad na meron pong saksakan sa ilalim. And we have also na mas malaki, ito pong ating 50 unit farad advanced corrector na ikinakabit naman po ito sa mic breaker na may parallel socket. Papakita ko na lang po yung picture diyan po sa baba ng video po na ito. So kung masakit na po yung ulo ninyo sa taas ng bill ng kuryente at kababayad, baka ito po ang maging solusyon po ninyo at tapusin niyo po itong video na ito para maintindihan po ninyo kung ano po ang may tutulong ng aming power factor device sa inyong mga tahanan para makatipid po kayo ng kuryente. So kung makikita nyo po dito, meron po tayong demonstration kit na narinig po natin yung ating voltage, yung ating pong ampere at saka po yung watts. Ito pong kulay green, ito po yung watts na marinig po natin kapag po tayo ay gumamit ng any appliances. So mga basic appliances lang po ang i-demonstrate ko. So simulan po natin sa ilaw. So sa ilaw po, kapag po yung naginamit nyo, ito po ay 100 watts. Yan po ay magiging 96 watts. Okay? So makita nyo naman po yung reading po natin. Ayan. Ang reading po ay nasa 97.8 watts. Ngayon, ginamit po tayo ng power factor device. Ito po, no? Ito pong 25 UF. Isaksak nyo lang po sa any outlet. Pwede po. Ito pong inyong 97 watts na ilaw ay magiging, ito na lang po, saksak po natin. Ito po yung 25 unit farad. Magiging 69 watts na lang po yan. Or 69.6 watts. Okay? So, yan po yung sa ating 25 unit farad. Ngayon, paano naman kung gamitan po natin 50 unit farad. Naisaksak nyo lang din po sa any outlet sa inyong bahay. Yung pong 96 watts, kung meron pa po kayong gumagamit po kayo ng mga lead light, pwede rin po basta more than 50 gagana po ito. So yung 96 watts nagiging 41.2 watts na lang po. So ganyan po yung natitipid ng ating power factor device, power saver. So sunod naman po nating i-demonstrate ay itong ating plancha. Okay, so ito pong plancha, kung ito po ay gagamitin po ninyo, ito po yung ating plancha. Okay, so yan po yung pinakasaksakan. Ang gagawin po natin ay ididirekta po natin dito sa outlet. Okay. Kung ilan po yung makukonsumo. So, ang nakukonsumo po niya is 920 watts or 919 or 918. Now, ito pong ating power factor device or power saver ay meron pong saksakan po dito sa likod. So, ito pong ating 25 UF ay nakadesign po sa mga tinatawag na resistive appliances o yung pong mga umiinit. Pwede nyo pong isaksak po dito directly dito sa ipinakailalim. So, pag sinaksak po natin dito sa ilalim at ginamit po natin yung plancha, bawal kong kabitan ng extension, ito po ay magiging ilan na lang. Ayan. So, pag ginamit ko po siya, yung ating pong plancha na 900 plus watts kanina, ay magiging 61 watts na lang po. Ayan, makikita nyo naman po. 61 watts na lang po. Ito po yung ating plancha na gumagana. So, 61.3 watts. So, ito po ay watts reducer. Okay? At talaga pong nakakatipid po sa kuryente. Now, isa po sa mga malimit natin ginagamit sa bahay, itong ating rice cooker at saka po yung ating electric kettle. Okay? So, ito naman po yung ating i-demonstrate. Tingnan nyo na lang po dito kung ano po yung mariread na watts ng ating rice cooker. So, ito pong ating rice cooker ay kailangan lang po kapag kumulo, tsaka nyo po siya isasapsap dito sa ating 25 unit farad na power saver. Pero kung 2 cups lang po ang inyong lulutuin, ay pwede na po na idirekta, no, based on our experiment. Okay? So, gagawin na po natin, isasapsap lang po natin dito at tingnan po natin yung konsumo ng rice cooker. Ilan po? Nasa 688 watts po yan or 689 watts. Ay, makita nyo po. 689. Yan po, naka-on po yung aking rice cooker. And then, kapag po ginamitan po natin ang power saver device, kailangan po pag gumulo, tsaka nyo po siya isasaksak. So, ang gagawin po natin, tanggalin po natin yung ating rice cooker. Nakita nyo po, 689 watts. Idirekta po natin dito sa may pinakasocket sa ilalim. And dito po natin siya isaksak sa ating outlet. So makita niyo po yung 689 watts, nagiging 59 watts lang po or almost 60 watts. So yan po yung gamit ng ating power saver doon sa ating rice cooker. So kung araw-araw po tayong nagluluto ng rice, makakatipid po talaga tayo kahit sa kuryente. So bunutin na po natin ito. Ang sunod naman po nating isasaksak is yung ating electric kettle. Okay? So kung malimit po tayo magkape, uminom ng tea, pwede po natin itong makatipid din po tayo. So ito po yung sapsakan ng ating electric kettle. So sa electric kettle naman po, ito po yung pinakamalaki na konsumo sa bahay po natin. Pag yan po ay ginamit po natin, yan ay i-on natin yung ating electric kettle. Yan, i-on po natin. So kung makita nyo po, nasa 1,372 yung ating nagagamit sa ating electric kettle. Okay, 1,300. Now, ang gagawin po natin ay ididirekta po natin dito sa ating 25 unit farad na device. Okay? So, patayin muna po natin. Then, tanggalin po natin yung sapsap. Ilagay po natin dito sa ating 25 unit farad. And then, isaksak po natin dito sa ating outlet. So, mapapansin nyo po, yung ating pong device ay magkukonsumo na lang po yan ng 63 watts. Pero, disclaimer lang po, pag kayo po ay direktang nag-iinit ng water dito sa ating water kettle na nakadirect sa socket. And for example, 1 cup
ay aabutin po yan ng mga 90 seconds or 1.5 minute. Pero pag kayo po ay gumamit itong ating power device, ay aabutin po siya ng 3 minutes dahil may heating delay. Pero at least, ang nagdadamit lang po ay 62 or 63 watts lang po, no? Kung kahit po yung i-multiply nyo sa 3, mas makakatipid pa rin po kayo. Kaya yan po yung ating gamit ng ating power saver sa ating electric kettle. So makakatipid po talaga din tayo sa kuryente. So, sunod na po natin i-demonstrate itong ating electric pan. Okay, yung electric pan po, naka number 3. Okay, so sa number 3 po, pag sinapsak po natin yan, itong ating ang ating electric pan, ayan, gumagana po siya. Nasa 63 watts po ang gamit. Now, ito pong ating 25 unit farad, hindi nyo siya pwedeng isapsak po dito dahil ito po ay resistive. No, pang resistive lang po ito. Ito po kasi ay inductive. Ano po ibig sabihin ng inductive? Yan po ay may mga motor. Okay, katulad po ng ginagawa ko po dito sa aking bahay. Meron po akong isang 25 UF na nakatabi lang po doon sa sapsakan ng aking ref at saka washing machine. Hindi po pwedeng nakadirekta po dito sa ating 25 UF. Katabi lang po kasi po ito ay inductive. Pag isinaksak niyo po direkta doon, pwede pong masira ang inyong refrigerator or washing machine. Okay? So, hindi rin po pwede ang mga appliances po na hindi pwede ay itong ating microwave oven. Bawal din pong isapsak ang ating air fryer kasi po combination po yan ng motor at saka po ng resistive, inductive and resistive po. So, meron din po ako ditong induction cooker. Bawal din po yung isaksak doon sa ating 25 UF. Pwede lang po yung 50 UF kasi po mga inductive po yan. So, kung mapansin niyo po yung ating electric fan, 62 watts, pag yan po ay kinabihan nyo ng ating 25 unit farad, ito po yung 25 unit farad po natin, saksak po natin dito. So, yung po ating 60 watts ay magiging 35 watts na lang po. Ayan po yung ating device na 25 UF. Now, ang gagawin po natin ay i-demonstrate po natin itong ating tawag po dito itong ating 50 unit farad. Okay? Ito pong 50 unit farad, kapag yan po ay ginamitan po ninyo, dito ang ating device, ay saksak nyo din po sa any outlet o kaya naman ipa-install nyo po ng parallel socket connection sa inyong mga breaker. Meron po tayong ilalagay na picture yan sa baba ng video po na to para makita po ninyo. Ayan. So, makita nyo po, yung atin pong 60 watts ay nagiging 7.2 watts na lang po pag ginamit po natin yung ating 50 unit farad. So, yan po. So, yan po yung nagagawa po ng aming device. Kaya po kung gusto nyo po na makita pa yung iba pong mga live demonstration dito sa aking page, no? Panoorin nyo lang po. At kung gusto nyo pong maging part ng aming company, pwede po kayong maging distributor. Okay? At yan po ay makakatulong po sa atin sa ating mga kuryente, no? Makatipid po tayo at the same time po ay maprotektahan po yung mga wires ng ating kuryente. Then, ang isa po sa mga ginagawa ng ating power factor corrector ay hindi po masyadong pinapainit ang ating mga kable sa ating mga bahay. At yan po ay nagiging, ang magandang effect po niyan ay iwas sunog po tayo. So, kung gusto nyo po ng ganitong product, pwede nag-deliver po kami nationwide and then meron po kaming office sa Lucena and San Lipa City, our main office. And yun nga po, digal po kami. Panoorin nyo lang po yung aking mga live video presentation dito sa aking page at i-follow nyo na rin po ako para mas maunawaan po ninyo. At kung kayo po ay may question, i-message nyo lang po ang page na to or yung aking pong personal Facebook account. So, maraming salamat po and sana po ay nakatulong itong video demonstration na to sa mga gustong makatipid sa kuryente. Salamat po!